Ano ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Paano ko ba mararamdaman ang kahalagahan ng buhay ko? Ang paglilingkod ba ang tugon upang mapuno ang puwang sa aking kalooban? Ano ang paglilingkod na dapat nating gawin at malulugod ba ang Diyos sa aking mga gawa? Ikaw ba ay naghahanap ng pagpuno sa kawalan ng laman ng buhay mo? Maging maayos ang lahat para sa iyo. Sa umagang ito, ating tutunghayan ang mga pangako ng Panginoon sa banal na kasulatan sa pagbibigay ng pag-asa sa ating buhay. Kaya huwag kang aalis. Ito ang iyong Kuya Bong at ikaw ay nakikinig sa programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ang focus ng ating pag-uusapan ngayon ay nakatema sa serving others as a spiritual practice. No? Yung paglilingkod sa iba bilang isang espiritual na pagsasanay. Ang focus ng ating text ay galing sa Matthew 20:28. No? Kung meron kayong mga notebooks dyan o papel, ay isulat nyo ito para inyong maaalala, no? Mariripaso ninyo ang mga pangako ng Panginoon. Ang sabi sa Matthew 20:28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. No? Napakaganda ng binanggit dito sa Matthew 20:28. Kung paano daw na ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Yan. At ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. No, ang focus ng ating Panginoon kaya siya nagpunta dito ay para maglingkod, no? Ang kanyang mithiin ay para ibigay ang kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napakaimportante, no, ating pagtuunan ng pansin na kung ang ating Panginoong Kristo nagpunta dito ay maglingkod para sa atin na tayo ay tubusin sa ating pong mga pagkakasala, ganoon din naman ang nais ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Na tayo rin naman ay maglingkod, no? Ipamalas rin naman natin ang pag-ibig sa iba. Now, ang ating pagtutuunan na pansin na acronym, no, sa umagang ito ay serve, no? Siyempre alalahanin natin ang ating Panginoon ay nagpunta dito para maglingkod. Nagpunta ang ating Panginoon para mag-serve. Yan. So, isulat natin mga kapatid, mga kaibigan, yung serve, S-E-R-V-E. Una, yung S, sacrifice. Yung E, empathy. Okay? Yung empathy. R, reflect. No? V, value. Yung E, empower. Okay? So, serve. Sacrifice, empathy, reflect, value, empower. So, punta tayo dun sa S, doon sa ating serve. So, tayo ay tinitingnan natin kung paano, no, ang pangako ng ating Panginoon na siya po ay maglingkod sa bawat isa. S, sacrifice for others. No, tandaan na po natin, sakripisyo para sa iba. No, ang paglilingkod sa iba ay kadalasang nangangailangan ng sakripisyo. Ito ay nangangailangan ng panahon. Ito ay nangangailangan ng lakas o kayamanan. No? Sinasalamin nito ang sukdulang sakripisyo ni Kristo at nagtuturo sa atin ng pagiging di makasarili. No? Ang ganda. Ang ganda, di ba? Na kapag tayo ay nag-focus doon sa paglilingkod, ay nakikita natin na tayo ay natuturuan na magsakripisyo rin naman katulad ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross na Kalbaryo. No? Although hindi natin matutumbasan yung sakripisyo ng ating Panginoon sa cross na Kalbaryo, ninanais din naman ng ating Panginoon na ating sakripisyo ay nakabase doon sa pag-ibig ng ating Panginoon. No? Kapag tayo ay umiibig sa ating Panginoon, natural na tayo rin naman ay iibig sa ating kapwa. Kaya napaka-importante na ating pagtuunan ng pansin yung sakripisyo
Ang nagtutulak sa atin na mag-sacrifice ay dahil mahal natin ang ating Panginoon. Gano'n din naman, ang ating Panginoon nagsakripisyo siya dahil mahal niya ang bawat isa. Sa John 15:13, 'no, ito ay isang pangako ng ating Panginoon. John 15:13, "Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends." Okay? So, walang sino man, 'no, may hihigit pa na dakilang pag-ibig kaysa dito, ang mag-alay ng buhay para sa kanyang mga kaibigan. At yan ang ginawa ng ating Panginoon. Hindi niya lang basta sinabi sa atin na, "I love you." Hindi niya lang sinabi na, "Ikaw ay aking iniibig." Kundi ipinamalas ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? So, ganun din sa atin. Kung ang pangako ng ating Panginoon ay mamahalin tayo, hindi lang ito pangako. Ito ay ginawa ng ating Panginoon. Hindi ito napako. No? Sa Philippians 2, 3 and 4, ito naman ang sabi. Philippians 2, 3 and 4. "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interest of others." No, napakaganda ng panawagan sa atin ng ating Panginoon. Huwag daw po natin sa anumang dahilan na makasarili na gawin ng mga bagay-bagay, no? Na yung mga bagay na wala rin namang mga kabuluhan minsan. Sa halip daw ay may pagpapakumbaba, ay pahalagahan natin ang iba kaysa sa ating mga sarili. Hindi tumingin doon sa ating mga sariling kapakanan, kundi ang bawat isa ay tumingin para at gumawa para sa kapakanan ng ibang tao. Bakit natin dapat gawin yan? Dahil ang ating Panginoon, ganun din naman ang ginawa. Hindi niya inisip yung kanyang sarili. Actually, pwede namang iligtas ng ating Panginoon o hindi na siya bumaba dito sa mundo. Dahil, sige, makasalanan kayo. Kayo ay gumawa ng mga kasalanan. Pinili niyo yan. Pero ang ating Panginoon, ang ginawa niya ay bumaba siya dito sa mundo para tayo ay iligtas sa ating mga pagkakasala. Si Peter Marshall, isa po sa mga manunulat, ang sabi niya, "The measure of life is not its duration, but its donation." No? Ang sukat daw po, napakaganda, ng isang buhay, hindi yung tagal nito, ngunit ang donasyon nito. Ang ating Panginoon, siya ay nabuhay dito for 33 years. Okay? Hindi ganun kahaba. Ang buhay natin ay almost 70, 80. Yung iba ay mga 90 years old, no? Hindi daw po pala kasukatan ng buhay kung gaano katagal ito, kundi kung kung ano ang paggamit natin dito sa buhay na ito. Ang ating Panginoon, siya ay 33 pero nagawa niya yung lahat. For 3 years na kanyang service, naipakita niya ang pagmamahal ng Ama sa bawat isa. At naipakita niya sa huling kapanahunan ng kanyang buhay na mahal niya ang bawat isa sa magitan ng pagbibigay ng kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Kaya naman, dito sabi ni Albert Einstein, "Only a life lived for others is a life worthwhile." Ang ganda, no? Tanging isang buhay na nabuhay para sa iba ay isang buhay na kapaki-pakinabang. Yan ang sabi ng isa sa mga matatalinong tao, si Albert Einstein. So, tingnan natin. Una, sa ating serve na word ay S, sacrifice for others. No? Yan ang focus natin. Dahil ang ating Panginoon, nag-sacrifice para sa bawat isa sa atin. Sunod ay E, empathy in action. No? Yung paglilingkod po sa iba ay nangangailangan ng pangunawa. Pangunawa sa kanilang mga pangangailangan at damdamin. Ang empatya, yung empathy, ay nagbibigay daan sa atin. No? Tayo po ay maglingkod ng habang
may habag at tunay na pangangalaga. Napakaimportante niyan. Hindi lang tayo na maglingkod basta-basta na pagkatapos nun ay wala na tayong pakialam. Ang paglilingkod nangangailangan ng unawain rin na naman natin yung iba na ating tinitingnan yung kanilang kapakanan, no? Sa Romans 12:15, ito yung sinasabi, "Rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn." No? Magalak daw po tayo na kasama ang mga nagsasaya. Pero tayo rin naman ay magdalamhati kasama ng mga nagdadalamhati. Yan po yung empathy, no? Yung naintindihan natin at nararamdaman natin yung nararamdaman ng iba. Okay? So ganyan, una, serve, no? Serve tayo, yung sa serve natin, yung i-sacrifice natin for others. At yung sunod ay empathy in action, no? Sa Romans 12:15, Galatians, dito tayo sa Galatians 6:2, okay? Carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ. No? Magtulungan daw tayo na tayo ay iangat natin o pasanin natin ang isa't isa. Dahil sa ganitong paraan ay natutupad natin ang utos ng ating Panginoon. Na huwag lang po natin isipin yung sarili natin, kanya-kanya na 'to, tulong-tulong, walang tulong-tulong, bahala ka sa buhay mo, hindi po, 'no. Ang sabi dito ay tayo ay may empathy, tayo ay mag-serve, carry each other's burden. Si Arthur Schopenhauer, sabi niya dito, "Compassion is the basis of morality." No, yung pakikiramay daw po ay ito po ay batayan ng moralidad, no? Kaya napakaimportante na magkaroon tayo ng compassion, no? Magkaroon tayo ng pakikiramay, naintindihan natin yung kalagayan ng ibang tao. Sabi naman ni Rick Warren, isa sa pastor ng mega church, no? Sabi niya, "When we serve others, we are serving God." No? Kapag tayo daw po ay naglilingkod sa iba, na mayroong pag-ibig, no? Naglilingkod tayo sa ating Panginoon. No? At tandaan natin yan, alalahanin po natin na ang ating Panginoon, kanyang example, ay siya'y nagbigay ng kanyang puso sa atin. Siya ay nagbigay sa atin ng pag-ibig. At ganoon din naman tayo na magbigay ng pag-ibig sa ating Panginoon. Okay? So sunod doon sa serve ay R. No? Reflect Christ's love. Yan. Atin daw pong isalamin, sumasalamin, tayo ay sumasalamin sa pag-ibig ni Kristo. Okay? So, ang ating mga gawa, mga kapatid, mga paglilingkod natin ay nagpapakita na tayo po ay nagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? At sa pamamagitan ng paglilingkod, makikita ng iba ang kanyang katangian, yung katangian ng ating Panginoon. At nailalapit natin sila sa ating Panginoong Jesus. No? So, sa pamamagitan ng pag-reflect ng pag-ibig ng ating Panginoon, mapakikilala natin ang mga tao sa paligid natin sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Now, sa John 13:34-35, ito ang sabi, "A new commandment I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another." No? Ang ganda. Ang sabi, ang utos ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin ay magmahalan tayo. No? Kung paanong inibig tayo ng ating Panginoon, dapat din ibigin natin ang bawat isa. Magandang example yon, no? So magitan nito ay malalaman natin, malalaman ng iba na tayo ay alagad ng ating Panginoong Diyos kung nagmamahalan tayo sa bawat isa. Alam nyo, hindi naman tayo iniwanan ng ating Panginoon basta walang example, no? Alam nyo, sa mga bata,
'Pag may sinabi kayong isang bagay na dapat nilang sundin, kailangan ipapakita natin. At gano'n din ang ginawa ng ating Panginoon. Nung sinabi niyang, "I love you," or "Love one another," ay pinakita na ng ating Panginoon na siya ay nagmahal, 'no, sa atin. Kaya yung level ng pag-ibig na dapat nating abutin ay meron na. Yung level ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. At, hindi natin puwedeng sabihin na hindi natin alam dahil ipinakita na ito ng ating Panginoon. Now sa Matthew 5:16, sabi dito, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven." 'No? Ipakita daw natin yung liwanag, 'no? Paningasin natin ang ating mga liwanag sa harap ng iba upang makita nila ang mga mabubuting gawa natin. Yung gawa na ito ay tulak din naman ng Banal na Espiritu. Nagbibigay ng kalakasan sa atin upang gumawa ng kabutihan. At sa magitan niyan ay luluwalhatiin nila ang ating Panginoong Jesus. Okay? So napaka-importante, no, na tayo ay magmahal sa iba. Kung tayo ay nagmamahal sa iba ay numiningas, no, yung ating mga ilawan at sila ay pumupuri sa ating Panginoon. Okay? Now sabi ni Francis of Assisi, "Preach the gospel at all times. When necessary, use words." Oh, ang ibig sabihin nito, ipangaral daw natin yung ebanghelyo sa lahat ng oras. Kung kinakailangan, gumamit tayo ng mga salita. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay maraming mga tao ang hindi nakakakilala sa ating Panginoon, pero sila ay tumitingin sa ating mga kilos, no? At kapag ang ating Panginoong Hesus ay nasa atin, nakikita nila ang kilos natin at nalalaman nila na tayo ay umiibig sa ating Panginoon, na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, na meron tayong magandang balita na dala-dala. So kailangan po, no, na tayo sa ating pong buhay, ipakita natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Yan, i-reflect, no, i-reflect natin ang goodness ng ating Panginoon. Sa 1 John 3:18, "Let us not love with words or speech, but with actions and in truth." No? Talagang napakagandang binabanggit sa atin dito. Pinapaalalahanan tayo na magmahal tayo hindi lang sa ating pong mga speech, hindi lang sa mga words natin, but magmahal tayo sa katotohanan ng ating mga kilos. Okay? So letter V. Meron tayong tatlong words na lang, V. Nagmamatulin yung oras natin. Sabi dito, value every person. Okay? Pahalagahan daw po natin ang bawat tao. No? Ang paglilingkod sa iba ay nangangahulugan ng pagkilala sa kanilang mga likhas. No? Yung mga kahalagahan bilang sila ay nilikha rin naman ng Diyos. Kapag naglilingkod tayo, pinagtitibay natin ang kanilang halaga sa mata ng Diyos. No? Talagang kung tayo ay naglilingkod, ay pinapakita natin na sila ay mga mahal din naman ng ating Panginoon. So, let us always value, pahalagahan natin ang bawat tao. Sa Genesis 1:27, eto sinabi, "So God created man in His own image. And in the image of God, He created them. Male and female, He created them." No? Likha tayo sa wangis ng ating Panginoong Diyos. At kung tayo ay nilikha sa wangis ng ating Panginoong Diyos, ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Kaya kailangan nating pahalagahan rin naman ang mga tao sa paligid natin. Minsan iniisip natin na wala naman silang maibibigay sa atin, kaya parang, okay na, bahala ka sa buhay ninyo. Pero ang sabi dito ay tayo ay nilikha sa wangis ng ating Panginoong Diyos, sa larawan ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman pahalagahan rin natin ang bawat isa. Sa James 2:8, ito naman ang sabi, "If you really keep the royal law found in the scriptures, love your neighbor as yourselves, you are doing right."
No? Kung tayo daw po ay sumusunod sa utos na nagsabi na mahalin natin ang ating kapwa, no, gaya ng ating mga sarili, ay sumusunod tayo sa utos ng Diyos. No? Tayo ay gumagawa ng tama. Kaya nga, sundin natin ang utos ng Diyos. Ang sabi ni C.S. Lewis, no, there are no ordinary people. You have never talked to a mere mortal. Oh, wala daw pong ordinaryong tao. Dahil tayo ay nilikha ng ating Panginoon sa kanyang wangis, importante tayo, mahalaga tayo. No? Kaya wag po nating sabihin na walang tao na may tao na may isang tao na hindi mahalaga. No? Minsan iniisip natin, yung iba walang karunungan, parang hindi sila mahalaga, pero lahat ay mahalaga. Okay? So nandito tayo sa E. No? Yung last kanina ay V. Tayo ay serve. Yan, we value every person. At yung pinakahuli ay empower others. No? Through service, ayan, empower others. Napalakasin daw natin yung iba. Ang tunay daw po na paglilingkod ay tumutulong sa iba na umunlad at umunlad. Yan. Ang pagbibigay ng kapangyarihan sa iba na nagtataguyod ng kanila pong mga dignidad, kalayaan at pag-asa ay ang dapat laging nasa isipan po natin. No? Palakasin natin ang iba dahil ito ay tunay na paglilingkod. No? Sabi sa Ephesians 4:12, to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. No? Ang ganda ng binigay sa atin nito ni Pablo sa Ephesians 4:12 na kailangan daw po ay masangkapan natin ang bawat tao, no? Para po sa paglilingkod upang sila po dahil sila ang katawan ng ating Panginoong Kristo. At ito ay nagiging matatag. Nabi-build up po natin ang katawan. Anong ibig sabihin yung katawan ng ating Panginoon? Alam nyo, ang ating Panginoon ang ulo ng iglesia. Tayo ang parte ng katawan, no? Sa isang katawan, kapag yung kamay ay hindi makakilos dahil sa ito ay masakit o merong karamdaman, ano ang nangyayari? Nababawasan yung pagkilos natin. No? Pero kapag tayo ay nagpapahalaga doon sa mga tao sa paligid natin, nakasama sa katawan ng ating Panginoon, ay napapatatag natin ang katawan ng ating Panginoon. O kaya napaka-importante na itulungan natin sila, tinitingnan natin ang kapakanan ng iba para sila rin naman ay lumakas sa kanilang pong spiritual na buhay. Okay? Sa Proverbs 27:17, ito ang sabi, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Kung paano daw ang bakal ay nagpapatalas sa bakal, gayon din. Ang isang tao ay nagpapatalas sa iba. Kaya tayo rin, no? Hindi tayo nag-iisa lamang. No one is an island, sabi ika nga, na ang isang tao hindi mabubuhay para lamang sa kanyang sarili. No? Tayo rin ay kailangan natin ang bawat isa. At kung tayo ay nakay Kristo, yung mga tao sa paligid natin, sila ay nagiging matatag, sila ay nagiging malakas dahil ang ating Panginoon ang kasama nila. Si John Wooden, isa po sa mga manunulat, ang sabi niya, you can't live a perfect day without doing something for someone who will never be able to repay you. Ang ganda, no, mga kapatid, no? Hindi ka mabubuhay ng isang perpektong araw nang hindi gumagawa ng isang bagay para sa isang tao na hinding-hindi makakaganti sa iyo. Ano ba po minsan ang nangyayari? Gumagawa tayo ng kabutihan dahil sa inisip natin, okay, sa susunod sisingilin kita para may utang na loob ka sa akin. No? Hindi po gano'n. Ang paggawa daw po ay ang mabuti at masaya at
very loving na paggawa ay yung gagawa ka pero hindi ka nag-expect for something in return. Okay? So, kailangan na tayo po ay mag-serve. Kailangan ay i-empower natin ang iba sa magitan ng ating mga paglilingkod. Si Muhammad Ali, isa po sa boksingero, sabi niya, service to others is the rent you pay for your room here on earth. Oh, napakaganda, no? Kapag daw tayo ang naglilingkod, ay eto daw yung pambayad natin para sa silid natin dito sa lupa. No, tayo ay ginawa ng ating Panginoon para tayo ay maglingkod at itaas ang ating Panginoon. So napaka-importante. Doon sa ating acronym na SERVE, ano daw? S, sacrifice for others. E, empathy in action. R, reflect Christ's love. And V, value every person. And E, empower others. Ang ganda na tayo ay maglingkod. Dahil sa paglilingkod, tayo ay nagiging masaya. Yung paglilingkod sa iba ay higit pa sa isang gawa ng kabaitan o hindi lang basta ikaw ay magiging mabait. Ito ay isang spiritual na karanasan na naglalapit sa atin sa Diyos at sumasalamin sa kanyang puso. Sa magitan ng sakripisyo, empatya, pagninilay-nilay, pagpapahalaga at pagbibigay kapangyarihan sa iba, isinabubuhay natin ang ating pananampalataya sa mga yung mga nagkikita natin, yung mga bagay-bagay sa ating pong buhay. So, paano mo mapaglilingkuran ang isang tao ngayon? Malaki man o maliit, ang iyong paglilingkod ay makapagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. At ito ay makapagpapasigla sa iba at makapagpapalakas ng iyong spiritual na paglakad sa ating Panginoon. Pagsikapan natin, mga kaibigan, na mamuhay ng paglilingkod na sumusunod sa halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit ka. Nagpapasalamat po kami sa inyong reminder, paalala sa bawat isa sa amin na kami ay maglingkod. Alam po namin na kayo ang nagbigay nito, nagpakita sa amin at naging halimbawa sa amin upang kami maglingkod sapagkat alam po namin merong kasiyahan, kasaganaan, kapayapaan kapag kami ay naglingkod. Samahan nawa po kami at kayo ang maging sentro ng aming buhay ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So ayan po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Bukas muli ay aking kayo inaanyayahan na mag-aral ng mga salita ng ating Panginoon at ating tingnan ang mga pangakong di nabibigo. God bless po sa inyong lahat.